Alright guys, ayan update tayo sa Bagyong Yuan. At ito ay panoorin natin na panahong balita. Ito ang balita ngayon rin dito sa UNTV. Alright? Ng tatlong bayan sa Aurora Province, hindi pa matukoy ng pamahalaang panlalawigan. Ilang residente sa Tuaw, Cagayan stranded sa bubong dahil sa biglaang pagtaas ng tubig. Supply ng kuryente sa Camarines Norte, walang kasiguraduhan kung kailan maibabalik. Ilang bayan sa Isabela, lubog ngayon sa baha. Side panels ng electric billboards sa Katipunan, Quezon City bumagsak. UNTV News and Rescue tuloy-tuloy sa pagbibigay serbisyo sa mga nasalanta ng Bagyong Uwan. Ilang mga bayan sa La Union wala pa ring supply ng kuryente. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Labis din na napinsala ng Bagyong Juan ang lalawigan ng Camarines Sur. Kaya back to zero ngayon ng ilang residente at negosyo. Ito ang balita ni Ryan Salatandol, live. Magandang hapon, Ryan. Ano ba ngayon ang ginagawang recovery at rehabilitation effort ng pamahalaan para tulungan itong mga kababayan natin dyan sa Bicol Region? Yes, June, magandang gabi. Nagsasagawa na ng mga assessment ang lokal na pamahalaan dito sa mga kababayan natin na talagang naapektuhan ng Bagyong Uwan, lalo't higit yung mga nawala ng bahay, nawala ng negosyo at nawala ng kabuhayan dito sa probinsya ng Camarines Sur at maging sa iba't ibang probinsya sa buong Kabikulan ay nagsasagawa na ng assessment at inihahanda na rin yung mga relief packs sa mga staging areas dito sa buong probinsya ng Camarines Sur para maipamahagi at mabigyan ng ayuda yung ating mga kababayan sa buong probinsya. June, dahil sa malalakas na hangin at ulan na dala ng Bagyong Uwan, malawak ang naging pinsala sa mga kabahayan at kabuhayan sa buong lalawigan ng Camarines Sur. Si Mang Relex Ortua ng Lagunoy, Camarines Sur, isa sa mga nakaranas ng pananalasa ng bagyo na abot na naming tinitignan ang kanyang tindahan na winasak at tinangay ng hangin. Maging ang kanyang mga may halos matira. Kasi yung mga tanim namin wala na. Tagal tapos yung ulan, hangin. Si Nanay Elisa naman, kasama ang kanyang nanay na 85 anyos, nasira ang dingding ng bahay dahil sa mapaminsalang Bagyong Uwan. Problema nila ngayon kung papaano nila maipapaayos ang kanilang tahanan, gayong wala naman silang perang pambili ng materyales. Kung meron naman na may kusang butong magtulong, malaking salamat po namin yun kasi siyempre wala na kaming kakayahan nito. Si Mang Alex at Nanay Elisa ay umaasa ngayon na mabibigyan ng tulong ng pamahalaan dahil ayon sa kanila hanggang ngayon ay hindi pa sila nakakatanggap ng relief packs. Sa ngayon may mga residente pa ring nananatili sa mga evacuation centers dahil sa patuloy na banta ng pag-ulan. Sinisiguro ng lokal na pamahalaan ng Camarines Sur na ligtas na ang mga lugar bago
payagang makauwi ang mga evacuees. Umabot sa mahigit 200,000 individual ang nailikas sa iba't ibang evacuation centers sa buong probinsya ng Camarines Sur nang manalasa ang bagyong Uwan. Sa kasalukuyan, naghihintay pa rin ng tulong at relief goods ang mga evacuees sa Partido area na lubos na naapektuhan sa ilalim ng Typhoon Signal number 5. Patuloy namang namamahagi ng hot meals ang lokal na pamahalaan sa mga evacuation centers. Sa Goa, Camarines Sur, nabalot ng putik ang mga kalsada dahil sa matinding pagbaha at dahil ngayon lang ito naranasan, hirap ang mga residenteng makaagapay. Samantala, passable na ang lahat ng major highways papasok at palabas ng Bicol Region, kaya't maaari nang makabiyahe ang mga motorista at mga ngalakal papunta dito sa probinsya ng Camarines Sur at maging sa mga kalapit na mga probinsya ng Albay at Sorsogon at pwede na ding umantabay yung papunta ng Masbate at papunta ng Catanduanes. At yan muna ang latest live mula dito sa Bicol Region. Balik sa iyo, Jun. Ryan, lumalabas ba ang matinding epekto diyan sa Camsur ay yung lakas ng hangin at matinding pag-ulan? Ganun ba yun, Ryan? Yes, June, naranasan namin dito yung matinding bugso ng hangin buong maghapon kahapon at kasabay nito yung malakas na pag-ulan kaya halos walang makalabas doon sa kalsada. Meron kaming nakita, June, dalawang mag-asawa na naglalakad sila kasagsagan nitong lakas ng hangin na dala nitong bagyong Uwan at tinamaan nga ng yero yung babae na kasama nung asawa niya. Buti na lang, June, at hindi naman na paano, nagkaroon lang ng sugat sa paa pero hindi naman siya napano, June. Pag-uusap naman yung clearing operations para mapabilis nga yung pagbibigay sa inyo ng relief yan sa bayan o sa mga bayan ng Camsur. Paano ito ngayon sinasagawa, Ryan? Yes, June, tuloy-tuloy yung naging clearing operation. Bagamat kaninang umaga, pagdaan namin, papunta kami ng Partido area, papunta ng Lagunoy, napakarami pang puno sa kalsada. Pero tinutulungan na ang lokal na pamahalaan ng mga residente na nakatira mismo doon sa malapit sa nabagsakan ng puno. Maging kagabi, tuloy-tuloy na din ang ginagawang paglilinis sa mga kalsada para mas mapabilis itong paghahatid ng tulong ng lokal na pamahalaan sa ating mga kababayan na nasa lantad ng bagyong Uwan. Ayon ba sa pamahalang lokal dyan, Ryan, mga ilang araw pa bago nila payagan yung mga residente na makauwi sa kanilang mga tahanan? Yes, June, naglabas nga si Governor Villaferte ng memorandum para isaayos itong decampment. Ang inuuna, June, ay maging safe muna yung lugar na uuwian. I-assess ito ng CDRRMO o MDRRMO, katulong ang barangay MDRRMO, at aaprubahan ito ng provincial government kung pwede nang umuwi ang mga residente sa kanilang mga tahanan. Pag naaprubahan, saka sila pwedeng umuwi at makapag-ayos na sa kanilang mga tahanan. June. Maraming salamat, Ryan Salatandol, sa iyong kumpletong ulat. Hindi patiya kung kailan may babalik ang supply ng kuryente sa lalawigan ng Camarines Norte. Ito ay kasunod ng pagkasira ng mga poste at linya ng kuryente sa iba't ibang bayan sa probinsya bunsod ng Bagyong Uwan. Mula sa Camarines Norte, ito ang balita ni Lisel Nael live. Magandang hapon, Lisel. Gaano ba kalawak ang pinsala ng bagyo sa linya ng kuryente diyan sa Camarines Norte? Yes, June, sa ngayon ay nagsasagawa pa ng assessment at inspection ang Camarines Norte Electric Cooperative o Canoreco upang matukoy ang extent o lawak ng pinsala sa mga napinsalang poste at kable ng kuryente. Depende pa sa lawak ng pinsala at sa kondisyon ng panahon sa mga apektadong lugar ang panunumbalik ng supply ng kuryente sa Camarines Norte. Kaya ang mag-asawang Bernard at Julie Bertillo ng Purok 1, Barangay Bagasbas, Daet ay nag-offer naman ng libreng charging station para makatulong sa kapwa nila residente. Taon-taon talaga pag may bagyo, ganito talaga ginagawa namin. Nag-free talaga kami charging bag. Parang ganun nakasanayan dito sa barangay namin.
na binibigyan namin ng serbisyo yung mga tao. Ayon kay Bernard, ito anya ay pagbabalik serbisyo lamang sa kanilang customers dahil sa patuloy na pagbili ng gasolina na kanilang negosyo. Paalala ng Kanoreco sa publiko, iwasang lapitan o galawin ang mga bumagsak na kawad o poste ng kuryente. Bagkus, i-report agad sa pinakamalapit nilang opisina. Samantala, wala namang naiulat na casualty sa probinsya sa nagdaang Super Typhoon Uwan. Ito ay sa kabila na maraming tahanan at pananim ang nasira dahil sa lakas ng hanging dala ng bagyo. Awa ng Diyos, at sana magdire-diretso nito. Walang report sa amin ng death. Even this sa missing, wala pa kaming specific details ng mga totally damaged houses. Pero ina-anticipate natin yan na malaki ang damages pagdating dun sa settlement ng natin mga kababayan natin. Lalong-lalo na yung mga nasa island barangays natin. Example, yung Calaguas Island natin, 3 barangay yan. Our initial information, sila yung nasa front line, sila yung nasa harap ng talaga, ang kalakasan nitong Typhoon Uwan. Ikinatuwa naman ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang maagang pagpreposisyon ng mga lokal na pamahalaan ng relief goods kaya napadali ang distribution at ang maagang evacuation lalo na sa mga nakatira sa coastal barangays. Maganda yung preparation din ng mga local governments unit natin pagdating sa ganito. Kaya reflection din yan kung bakit pagdating dun sa issue na yan ay medyo manageable naman on the part ng incident management team. Ayon sa PDRRMO, sapat naman ang kanilang supplies para sa mahigit 11,000 families na nasa evacuation centers. June, sa ngayon ay inaasahan na rin ang unti-unting pagbabalik ng mga evacuees sa kani-kanyang tirahan dahil gumaganda na ang panahon dito sa Camarines Norte. Yan muna ang latest mula dito sa Camarines Norte. Back to you, June. Alright, yan, napakinggan at napanood po natin ng bagong balita sa Bagyong Uwan. At maraming salamat sa inyong lahat. Peace out.